Welcome back mga kabarangay. At kanina nga po sa ating first segment ay nabanggit po natin na nag-announce po ang COMELEC na magkakaroon po tayo muli ng registration activities mula po sa October 20, 2025 hanggang next year po, May 18, 2026. At nabanggit din nga po natin na kasama po dyan ang magpapa-reactivate para po sa mga new registrants din po natin at of course yung application for transferees na ngayon po ay isa-isahin po natin mga kabarangay bilang refresher lamang po yung proseso at yung mga requirements nga po na para po sa October 20 ay handa po ang ating mga kabarangay. Attorney Boom, unahin na po muna siguro natin of course ito pong new registrations po siguro muna natin. Attorney, bilang paalala po muli sa ating mga kabarangay, ano nga po ulit ang mga requirements at proseso para dito? Well, as compared po sa last voters registration, kasi isa po sa mga naging concerns po ng ating mga kababayan, nagagamit po yung requirement na barangay certificate. Kapag hindi ka kakampi, hindi ka i-issuehan. So wala kang way para makapag-transfer or makapag-register. Now po, with the resolution for the resumption of voters registration on October 20 po, hindi po kami tatanggap ng mga barangay certificate, cedula, mga police clearance company ID po. So, kailangan po mga government-issued IDs po na may nakalagay pong address, like driver's license, national ID, postal ID, NBI, PRC, and all other government-issued IDs po na may nakalagay pong address as proof na kayo po talaga ay residente ng lugar kung saan po kayo magpaparehistro. Ang mga kabataan, para kung boboto ho kayo ng SK, kasama ho sa new registration. Ho. Yes po. Kasi meron ho tayo nabasa na kasi since, assuming na November 2, 2026 po yung election, halimbawa, pwede na ho sila magpa-register kasi di ba dapat 15 up ba? 15 Yes up. po, 15 po. Yeah. 15 up to 30. Tama po. Yan. Pag ang birthday ko, halimbawa, 14 years old ako ngayon. Ang birthday ko ay October 27, 2026. Tsaka pa lang ako mag-15. Pero boboto ako sa November 2, assuming na November 2. Ang sabi ni COMELEC chairman daw po, papayagan po daw magparehistro. Basta magpakita lang po ng valid ID na may birthday. Yes po, tama po. Birth certificate po. At saka po, gusto ko lang po i-point out, maliban po sa sinabi ni Kals Butch, yung mga registered na po na SK na nag-turn 18 na po, hindi na po nila kailangan magparehistro ulit. Kasi automatic po sa aming database na sila po ilalagay po sa kartilya ng kabataan, and at the same time, pwede silang bumoto sa barangay or regular elections. So, ibig sabihin po, yung ating mga registered voter na kasama pa rin po sa SK mula 18 to 30, makakaboto po sila. One sa SK and the other one po sa barangay elections po. Yan po, maraming salamat, Attorney Boom. Ito naman pong kasunod para po sa mga nais pong magpa-reactivate ng kanila pong voters registration. Sino-sino po ang mga covered nito at maaaring mag-apply para dyan? Nangyayari po ang deactivation of voters registration pag 2 beses po na magkasunod na eleksyon na hindi po kayo bumoto. Dalawa? Yes po, nadedetect po ng aming system yan. Before po namin i-deactivate, nagbibigay po kami ng mga notices just to ensure po na nabigyan po natin ng tinatawag na due process ang ating mga kababayan po. Ang maganda po kapag reactivation po, hindi nyo kailangan pumunta po sa opisina ng aming, sa per city, COMELEC office po, per city or municipality. Maaari po kayong magpa-reactivate po through online hanggang April 24, 2026 po. You just need to send us the copy of the application form, send sa official email po ng COMELEC, and then makikipag-communicate po ang taga-COMELEC sa inyo para ma-interview at ma-verify kung talagang kayo po yan. When we talk about reactivation po, dapat parehas po ng information, same address, or kung gusto nyo po na mag-transfer, dapat po same district para ma-accommodate po kayo sa aming online reactivation. And kasama din po dyan yung correction. Kung dati po ay single at nakapag-asawa po kayo, kailangan nyo pong i-present po yung marriage certificate po para masama po sa reactivation yung pagkakorek po ng inyong voters registration. Attorney, ulitin ko lang, yung pag-verify ng COMELEC, COMELEC mismo ang tatawag sa nagpapa-reactivate. Yes po, magsisend po kami ng reply para ma-schedule po yung interview. We do that either through Zoom, Messenger or Viber. Depende po sa platforms na mas komportable po yung ating mga voters. Para lang malaman po namin
na siya po mismo yung gusto magpa-reactivate kasi we can verify that through our database, maliban sa information, yung kanyang picture po. Para maiwasan po. Ginawa niyo na ba yun to? O ito yung bago? No po, ginagawa po namin to yung online reactivation po. 2 months or a month before po the last day of registration, sineset po namin yung deadline. Kaya po yung may mga kababayan po tayo na hindi nila kailangan pumunta sa amin, kundi kailangan lang po lang mag-send sa amin ng application form sa aming official email. In fact, based sa experience ko na nasa Pasay po ako, nakapag-online reactivation po ako sa mga generals kasi hindi sila makapunta sa aming venue. Galing okay yun Yes po. At least hindi napupunta, di ba? Yes po. Pero i-clarify ko lang, no? Pag 2 beses kang hindi bumoto, Yes po. pwede ka magpa-reactivate kasi masisilip yun at madi-deactivate kayo. Yes po. Paano, attorney, kung 2 beses akong bumoto sa isang araw? Hindi, joke. Flying voter ako. Detected po namin yun kasi meron po tayong voter. na automated fingerprint identification system under the Omnibus Election Code at other common resolutions po kasi ang double or multiple registration is an election offense. Kaya just in case po na nakarehistro po kayo and then kala nyo po pwede kayong makarehistro para makaboto ng 2 beses sa magkaibang lugar, pinadadala po namin sa notice para burahin po yung kanyang new registration para maiwasan po yung mga flying voters. Buray niyo, parehas. Pananamantala yung gagawin. Pero ayan po, maraming salamat, Attorney Boom. Ngayon, pinapadali na po ng COMELEC yung proseso po para sa ating reactivation. Ito naman, Attorney, para po sa mga nais po mag-apply for transferees. Ano po ang mga kailangan para dito at ano po yung proseso nito? Same din po siya ng regular application for registration. You just need to present po ID po, government-issued ID po na meron pong address para maiwasan po natin na ang isang tao po ay nagpaparehiso sa isang lugar kasi mas maganda ang benepisyo binibigay ng LGU unit kung saan siya nakatira. So pinagbabawal po natin yan para rin po maging exclusive sa mga constituents po talaga yung mga benepisyo. And ang pagpaparehiso po, hindi po siya para makapag-avail ng benepisyo. Kaya po tayo nagpaparehiso para makwalify po tayo makaboto at mamili ng tamang mamumuno sa ating munisipalidad or lungsod po. Attorney, para makapagpa-transfer ka, supposedly, how many months na nakatira ka dun sa pagta-transfer mo? Under the law po, and even the resolution for the resumption of voters registration, same thing po, 6 months where you propose to vote immediately preceding the elections po. So, kailan po ba tayo huli nagkaroon ng election? So, you count that 6 months po. So, magiging qualified po kayo makapag-transfer po. Kunyari, May 13 yung election, atras ka ng 6 months. Yes po, tama po. Ganon, bago ka makapagpa-transfer. Yes po. Ang record po is yung on or before the day of the scheduled election, which is on November 2 po. Kunyari yun. Attorney, kung magpapatransfer ako, kailangan ko bang magpakita ng ID na may bago ng address? Halimbawa, papatransfer ako sa Mandaluyong. Dati akong Paranaque. Kailangan bang yung proof of residency, meron na akong ID na nandun na yung address ko? Yes po. Yes po. Isa po yan sa mga gusto naming ma-validate para maiwasan po natin na talagang ang nagpapariso lang sa isang lungsod o municipalidad ay talagang residente nun. Hindi siya pwedeng may bahay siya sa isang lugar, may bahay din siya sa iba. So parang binibigyan namin siya ng option provided makapag-present siya ng ID na may address kung saan niya gusto mag-transfer at bumoto. Po, maraming salamat po, Attorney. At I think we still have more time, Kags Butch, no? Ituloy na po siguro natin ito pong para sa inclusion and reinstatement po. I see. When we talk about inclusion tsaka reinstatement, for example po, last election, hindi ka nakaboto kasi na parang tinanggal ka after the opposition before the election registration board hearing. So, kailangan po ng court order yan para po kayo ay ma-include ulit sa voters list. Just in case naman po na meron pong court order para ipatanggal, so a-apply din po natin ito sa ating October 20 to May 18 voters registration. Mabilis ba kumuha ng court order? Usually po, kung siya po ay nag-file ng petition for inclusion, summary po yan eh. So dapat po nakakuha na po siya sa court para siya ay makaboto. So this time around, since mag-open na ating voters registration, ipapakita niya lang po sa atin yung court order para po siya ay ma-include po to be one of those sa ating voters list.
Kags Butch, kayo po. Wala naman. Pwede na nating ituloy siguro. Opo, sige po. Ito naman po, nabanggit niyo po kanina, Attorney Boom, para po doon sa mga single na ikinasal na po at magpapapalit po ng pangalan at para na rin po siguro doon sa mga magpapakorek po ng kanilang data or yung entries, ano po yung mga proseso nito? Kung ang inyong voters registration ay single at now, married na po kayo, una, pag-isipan nyo kung gusto nyo talaga magpalit ng pangalan. Kasi once nagpalit na ng pangalan, kailangan nyo ng court order para mapalitan po yan or mabalik sa from single to married to single. Tapos So, maghihiwalay, no? Yun nga po. Kaya I always say that sa ating Pag-isipan mo nga, no? mabuti. babaeng gusto mag-publish, sabi ko, sigurado ka ba talaga? Kasi under the law, hindi naman talaga Required. mandatory. Opo. Hindi po ba? It's your choice. Pero once you chose to change its name ng inyong napangasawa, touch move yan. Kailangan nyo ng court order para mapalitan yan. Just in case naman po na kayo po ay nakakuha po ng favorable judgment sa petition for nullity of marriage and one of the prayers ay ibalik ang inyong maiden name. So, kailangan nyo magpakita po ng court order para po magkaroon po kami ng authority to change your voter's registration from married to single po. Medyo technical pala, attorney. Same process din po ba, Attorney, para po doon sa mga magpapakorek or papa-update lang? Yes, same process. Okay lang ba mag-share ako na? When I was still in Pasay, a very funny experience to. May isang voter na babae na gusto magpapalit po ng from married to single. Ngayon, hiningan po natin siya ng order ng court. Sabi niya, pinayagan kasi siya dati na ilagay yung married kasi akala niya papakasalan siya nung lalaki. So something like that, sabi ko, Advance mag-isip? so sabi ko, kailangan niyo pong magpunta sa korte kasi wala pa kaming authority na magpalit ng inyong voters records po. Wala din Unless siya. may court order na nagsasabi na ibalik ang inyong pangalan from married to single po. So excited siya. Pala decision? Advance lang po, Pala advance. Ibang klase ng lalaki na yun. Talagang ang lakas ng Pero actually, mahirap po talaga, no, kapag nagpapalit na po ng pangalan. Bukod sa mahaba po yung proseso din sa pagpapapalit ng mga IDs, Yes. pati po pala sa ating voters registration. Yes po. Kaya